Ayon sa isang report ng Japanese news media na kinukonsidera ng Japan ang pag-supply ng mga surface-to-air missile sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At ayon sa Japanese government na kanila luluwagan ang restriction sa pagbinta ng mga weapons at equipments para sa mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Tokyo is weighing a significant shift in its regional security posture as it considers exporting a domestically developed missile system to the Philippines. The development comes as Japan continues to review its long-standing restrictions on arms exports and expands its military cooperation with partners across the Indo-Pacific. According to reporting from Japanese media, including Kyodo News, Tokyo has held informal discussions with Manila about the possible sale of the Type 03 medium-range surface-to-air missile system. Ating matatandaan na ang Japan ay mayroon itong provision when it comes to supplying military equipments. Nag-umpisa ang batas na ito pagkatapos ng World War II at nandyan yan sa kanilang constitution. At pinatibay pa ito noong 1967 sa tinatawag na the principle or the three principle of arms export. Ang una ay ang pagbabawal ng Japan ng magbinta ng mga weapons at equipment sa anumang mga communist countries. Ang pangalawa ay bawal magbinta ang Japan ng mga armas sa mga bansa na under UN embargoes. Ang pangatlo ay bawal ang Japan magbinta sa mga bansa na sangkot sa panggugulo or international disputes. Noong mga nakaraang taon, ang Japan ay nakapokus lamang sa kanilang ekonomiya. Mas prioritize sa kanila ang katahimikan o peace and economic kaysa halip na magpalakas ng military o military superiority. At kung mag-export man ang Japan ng mga military weapons at equipments, kailangan pa ito ng cabinet approval. Subalit noong 2024, nagbago ang palisiya ng Japan, kanilang niluluwagan ang restriction na ito at pinapayagan na ang Japanese government na magbinta ng mga armas o mga equipment sa mga kaalyadong bansa para mapatibay ang defense capability sa mga kaalyadong bansa. At noong 2024 din ay nagdesisyon ang Japan na mag-export o mag-co-develop ng kanilang mga military fighters or fighter jet. Ang isa sa mga dahilan kung bakit niluwagan ng Japan ang kanilang restriction sa pagbinta ng mga military weapons and equipments, ito ay bunga o resulta ng pag-aagaw ng China sa mga teritoryo ng mga kapitbahay ng bansa sa Asia, lalo na sa South China Sea. Ang Japan at China ay may matinding hidwaan dahil nais ng China na kontrolahin ang tinatawag na Senkaku or Diaoyu Island na sakop ng Japan. Ayon sa Japan, nasa amin ang Senkaku Island, kaya nga tinatawag na Senkaku Japanese name ito. Ayon naman sa China na amin ang isla na ito, kaya pinapangalanan namin ito na tinatawag na Diaoyu. At pinagbawal ng China ang mga turista na pupunta doon kasi gusto or nais ng China na tatayuan ito ng mga naval base. At kung aatake man ang China sa Taiwan, siguradong involved lahat ng mga kaalyadong bansa gaya na Japan, Philippines at US. Pagdating kasi sa global war, mas marami kang kakampi o kaalyado, mas manalo ka sa gira. Kaya pag global war na ang pag-usapan, talo ka pag nag-iisa ka lang, kailangan mo ng maraming kaalyado. Itong China, mayroon din itong mga kaalyado, gaya ng Russia, Iran at North Korea. Kaya nais ng Japan na magbinta ng kanilang surface-to-air missile sa Pilipinas para maproteksyonan natin ang ating soberentiya. Ang hinintay na lang ng Japan ay ang desisyon ng Pilipinas. Alam natin na ang Pilipinas ay nangailangan talaga ng mga missiles for air defense at noon ngang February last year, ayon kay Secretary Gibo Teodoro, na ang Pilipinas ay nangailangan ng mga mid-range missile system para maproteksyonan ang soberentiya at mga teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Ating matatandaan na takot ang China, lalo na si President Xi Jinping, nang kanilang malaman na nakadeploy na pala ang mga US-made Typhoon missiles sa Pilipinas. At mula noon, hindi na makatulog si Xi Jinping
Kahit ano na lang gamot ang ininume at kahit saang albularyo na lang pumupunta, takot na takot sila sa typhoon missiles ng US. Aba, sino bang hindi matatakot niyan? Sa pangalan pa lang typhoon eh. Wala itong sinasanto, siguradong mawawasak lahat pag matapaan ka ng typhoon, lalo na pag super typhoon. Ito kasing typhoon ng US ay kaya nitong titira gamit ang Tomahawk Long Range Cruise Missiles at SM-6 Air Defense Missiles. Napaka-long range nito dahil aabot ito kahit sa kusina sa bahay ni Xi Jinping. Itong surface-to-air missiles na ino-offer ng Japan para sa Pilipinas, ito yung tinatawag na Type 03 medium-range missiles. Ang system na ito ay tinatawag ding CHOSAM na ang marami nito ay kasalukuyang nakadeploy doon sa Ishigaki Island na nakaharap sa China at malapit sa Taiwan. Ito ay sadyang pinoposisyon ng Japan para i-counter ang mga pag-aatake ng China doon sa Taiwan. At maganda ito dahil hindi na mahirapan ang Pilipinas sa paghahanap ng pundo pambayad ng Type 03 surface-to-air missiles dahil ang Japan ay papayag ito ng utang o loan. Gaya halimbawa ng dalawang malalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchura Aquino at ang BRP Teresa Magbanwa. Ang dalawang mga barkong ito ay utang ito, loan or installment. Lalo pa may batas ngayon sa Kongreso ng Secretary of Finance na ang mamahala sa lahat ng mga loans para sa mga military weapons at equipments. Itong Type 03 CHOSAM missiles ay isa itong medium-range surface-to-air missiles na kasalukuyang ginagamit ngayon sa Japan Ground Self-Defense Force. Ang Type 03 CHOSAM ay nakakarga ito sa isang trucks. Kasama nito ang command center, radar units, lancer, and transloader. Bawat isang unit o battery ay may laman na 6 na missiles na may speed na abot sa Mach 2.5 at kaya niyang mag-track ng 100 targets sabay-sabay at kaya din niyang tumira sa 12 na target sabay-sabay at kaya nitong palubugin lahat ng mga fighter jets, helicopters at mga cruise missiles ng kalaban. Alam niyo, basta gawa ng Japan siguradong maganda. At noon pa lang November 30 nung nakarang taon, ay mayroon ng negosasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas tungkol sa Type 03 surface-to-air missiles. At para naman sa ating mga kaibigan na nagtatanong kung kaya ba ng mga Pinoy gumawa ng mga eroplano o fighter jet, ang sagot niyan ay kayang-kaya. Tingnan nyo ito. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ating mga kaibigan gaya ni Clint Dablo at ni Darwin Kahigal. Hanggang sa susunod, maraming salamat.